Yo Kirara, bago po natin simulan, special shoutout po muna. Shoutout po kay Sir Jeffrey D. Guzman. Happy birthday po sir. Bale kahapon daw po yan kaso wala po tayong upload kahapon. Kaya ngayon na lang. So happy birthday po kay Sir Jeffrey D. Guzman. Bale matagal na po nating subscriber yan si sir. Kaya shoutout po sa iyo sir. At shoutout din po sa mga kagaya ni sir na matagal ng subscriber natin. At saka sa mga new subscriber po, welcome po sa channel ng tabad na narrator na si Kira. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng OFW na nakikinig, thank you po at ingat po tayo palagi dyan. At nga pala, sinusubukan ko pong buhayin yung dalawang side channel natin, which is yung fiction channel natin na Katang Isip Lamang. May dalawang upload na yata tayo doon na bago. At saka yung medyo animation channel natin na Creepy Encounters. May isang upload na po tayo doon at i-upload ko po doon yung 3 episodes natin na nai-upload ko rito. Yung may medyo animation din. I-upload ko po siya doon. Well, yun lang naman po. Sana po masuportahan niyo po yung mga side channel natin. Again, Katang Isip Lamang, fictional story channel natin. At ang Creepy Encounters, ang medyo animation channel natin. Yun lang naman mga Kirara. Start na po tayo. Yo mga Kirara, Toti po ito. Nga pala, abangan po natin ang huling 5 kabanata ng misteryo sa kumbento. Pero sa ngayon ito na muna. Isang normal na araw naming mag-asawa ni 8 nang mapakwento itong boardmate namin na pangalanan nating si KM. Kasama ang asawa niyang itago naman natin sa pangalang Yokyok. At ito, pakinggan natin ang kanyang kwento sa kanyang punto de vista. Uunahin ko itong pinakamatindi. Noong nag-aaral ako ng senior high sa isang Catholic school sa Bicol, ay may karanasan talaga akong hindi ko kahit kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Ang school na yon ay likas na misteryoso at talagang paninindigan ka ng balahibo, lalo na kung ikaw ay may likas na kakayahan na hindi taglay ng normal na tao. May mga kaso noon na bigla na lamang may sumisigaw na estudyante sa kalagitnaan ng tanghali. At kapag tatanungin naman, ang isasagot ay may nakita silang kung ano. At meron ding kaso doon ng sanib at isa po ako sa nakaranas nito. Normal na araw yon sa school namin. Lunch break. Puno ng tao ang kantin. Ako naman ay kahaalis lang sa mahabang pila sa pagbili ng mga ngata. Maya-maya, sa katabing building ng kantin, may nakita akong kumpulan ng mga kapwa ko estudyante. Mga nakadukwang sila sa bintana ng isang silid-aralan sa ikalawang kwarto. Sa pagkakarinig ko, ay tila ba may nagkakagulo sa loob. Nakisilip rin ako, nakipagsiksikan, at nakita ko mula sa loob ng classroom na yon na mayroong 2 estudyanteng babae na nakabulagta sa sahig. Yung isa ay tila ba napasama ang pagkakabagsak sa sahig dahil may dugo. Yung isa naman tila ba nasa po naman ng kaklase. Pinapaalis kami ng ilang teacher, pero syempre marami kaming hindi matitinag sa pagiging usi. Aalis na sana ako noon nang bigla namang magsisigaw yung isa dun sa 2 babae. Noong sinilip ko, yung babaeng may dugo sa ulo yon. Nagulat ako sa itsura niya. Dahil ang lalim ng mga mata niya, ang talim ng mga tingin niya, at iba rin yung boses niya. Natuod ako nun sa kinatatayuan ko nang makita ko yun. At hindi naman nagtagal, ay nagwala na rin yung isa pang babaeng wala ring malay kanina. Pinapalagan nila yung halos 6 na lalaking umaawat sa kanila. Pero hindi sila kayang pigilan ng 6 na lalaki na yon. Masyadong malakas yung 2. Umalis na ako nun.
kasi kinikilabutan na ako sa nakikita ko. Bumalik na lang ako sa classroom ko. Mabilis na kumalat sa school ang pangyayari na yon. Kaya mas lalong tumindi ang takot ng ilan sa eskwelahan. Ayon sa narinig ko, nagpadala ng pari ang school doon sa room kung saan sinaniban yung dalawang babae. Nagkagulo sa gymnasium ng school dahil may iba pa palang estudyante ang sinaniban nung araw na yon. Sa takot ko, nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya sinubukan kong pakiusapan yung kaibigan kong kaklase. Kaso isa rin kasi siyang duwag at kalahati na hindi makatayo at makalabas dahil sa takot niya sa kumusyong nangyayari. So mag-isa akong lumabas ng room. Habang tinatahak ko ang koridor ng building patungo sa CR, ay mahahalata mong parang kansilado na ang mga klase. Dahil halos lahat ng nadadaanan kong classroom ay mga walang teacher. Sarado din ang mga bintana at pinto. Talagang madadama mong takot na takot yung iba pang mga estudyante. Nakatapos naman akong umihi nun. Lumabas na ako ng cubicle at maghuhugas na sana ng kamay sa lababo nang may maaninag akong dumaan sa likod ko. Inayaan ko lang kasi ang nasa isip ko nun baka isa lang ding estudyante na magsi-CR. Bumukas ang cubicle. Nag-flash ang toilet. Tumingin ako sa salamin ng lababo para abangan kung sino yung lalabas sa cubicle na yon. Pero may 3 minuto na akong nakatitig sa salamin wala pa ring lumalabas na kahit sino doon. Medyo kinilabutan na ako. Nangangatog na yung mga tuhod ko. Lalabas na sana ako ng CR nang makarinig ako ng babaeng umiiyak sa loob ng cubicle. Yung iyak na parang nag-iinarte. Hanggang sa ang iyak na yon ay naging palahaw na. Nagpunas na ako ng kamay at humarap na sa pinto ng CR. At ganoon na lang ang sindak ko nang makita ko ang isang babaeng nakatayo roon. Nakasuot ito ng lumang uniforme at mayroong umaagos na dugo sa palad at hita niya. Meron siyang malaking sugat sa leeg. Doon na ako nawalan ng malay. Nang magising ako, ay nasa loob na ako ng klinik. Maraming nakapalibot sa akin. Mga kaklase ko, 2 teachers ko, at napansin ko din na nasa kabilang bahagi ng klinik yung nakita kong 2 babae na sinaniban sa classroom na katabi ng kantin. Kinumusta ako ng mga kaklase ko pati ng mga teacher. Hindi ako makasagot nun dahil nangihina yung buo kong katawan na hindi ko maigalaw yung panga ko. Hindi man ako makasagot, nagkwento sila ng nangyari. Nakita daw ako ni na Sister Susan at Sister Erica, mga madrang namamahala din sa eskwelahan. Nakita daw nila akong walang malay sa may CR. Tumawag daw sila ng guard at teacher para ipaalam yung nangyari sa akin. Bubuhatin pa lang daw sana ako ng gwardya nang bigla daw akong magpupumiglas at magsisigaw. Dilat daw ang mata ko, pero kulay itim lang daw yung nakikita nila. Boses lalaki daw ako nun. Nagmumumura daw ako. At pinagbabantaan daw silang papatayin ng kung sino man yung nakasanib sa akin. Sinusubukan daw akong awatin at pigilan ng gwardya at ng mga teacher. Pero sobrang lakas ko raw. Nagawa ko raw na patalsikin yung gwardya sa lakas ng pagtulak ko. Mabuti na lang daw at may 3 teachers pa ang dumating at sinubukan daw nila akong hawakan. Nang hawakan daw nila ako, ay nagbago ang boses ko. Naging isang batang babae naman na umiiyak at humihingi ng tulong. Hanggang sa ganun na lamang daw yung naging takot nila nang makitang lumutang ako ng 2 talampakan mula sa sahig. Habang hawak-hawak ng 3 teacher yung paa at kamay ko. Sinubukan daw nila akong ihiga sa stretcher at itali doon para dalhin sa pinakamalapit na simbahan. Sa punto na yon, halos 20 na raw yung nadala nila doon ng sabay-sabay. At ako na raw yung pinakahuli.
Nakarating daw sa pamunuan ng bayan namin ang pangyayari na yon dahil nasa harapan lang naman ng munisipyo yung paaralan namin. At ang magaling naming mayor ay tumawag pa ng ambulansya. Tumagal din daw ng higit 1 oras bago isa-isang kumalma ang mga sinapian. Pati na rin ako. Ang ibang mga estudyanteng nagising na ay pinauwi na. Habang ang mga wala pang malay na katulad ko noon ay pinanatili muna sa pagamutan ng eskwelahan. Hanggang sa doon na nga ako nagising. Nung araw na yon, nasa 30 estudyante raw ang sinaniba ng sabay-sabay sa school namin. Kabilang nga ako sa kanila. Katabi ng mga kaklase ko yung advisor namin noon at nagkwento siya sa amin. Ayon sa mga haka-haka na kumakalat, sa pamamagitan na rin ng mga guro at iba pang mga sangay ng paaralan na yon, na bagaman paaralang Katoliko, ay talaga daw suki sila ng mga sanib at halos taon-taon daw ay mayroon talaga. Nagsimula daw yon nang may isang estudyanteng grade 10 ang namatay sa isang CR ng school. At ang CR daw na yon ay kung saan ako nakitang walang malay. Ang sabi daw ay ginasa daw ng maintenance personnel yung estudyante na yon. At nagbunga raw yung kahalaya na yon. Sa takot ng bata sa magulang niyang strikto, ay naisip daw nitong magpakamatay doon mismo sa CR na yon. Nang makita raw yung bangkay ng estudyante, ay nakita nilang may hawak itong kutsilyo. Duguan daw ang maselang parte ng katawan nito na para bang kinalkal gamit yung kutsilyo. Hindi daw nahuli ang salarin dahil nag-awol na raw ito sa trabaho at hindi na rin makontak pa o mahanap ng mga kawani ng paaralan. 1 taon lang daw matapos ang pangyayari na yon, nagsunod-sunod na daw ang kaso ng mga pagpapakita ng isang batang babaeng duguan sa ibabang parte ng katawan. At nagpapakita raw ito sa iba't ibang bahagi ng school namin. At doon na rin nagsimula ang maraming kaso ng pagsanib sa mga estudyante. Ikinonsulta ni Leon sa mga pari at sa mga paranormal investigator at iisa lamang daw ang sinasabi nila, na ang negatibong enerhiya daw dulot ng nangyaring krimen ay naiwan sa paaralan na yon, na siya namang dahilan upang makatawag pansin sa mas malakas na negatibong enerhiya at makabukas ng lagusan ng masasamang espiritu. Nang mabasbasan daw ang eskwelahan, ay pansamantalang tumigil ang mga kaso ng pagsanib at iba pang mga kababalaghang nangyayari doon. Nagkaroon daw sila ng katahimikan sa loob ng mahigit na 4 na taon. At itong nangyari kung saan kasama ako sa mga nasapian ay ang muling pagbabalik ng mga kaso ng pagsanib na hanggang ngayon ay hindi pa nila mahanapan ng sagot. Pangalawang kwento. Way back noong junior high school ako. School fair noon. Parang foundation day sa public school. Siyempre alam naman nating lahat na kapag ganito ang okasyon, automatic na walang klase. Halos lahat ng level ng paaralan. Kaya tamang laboy ako nun sa buong school. At lahat ng mga estudyante ay pinapayagang magsuot ng civilian attire. Maraming mga palaro noon, quizzes. Siyempre ang premyo ay stab na ibibigay sa mga subject teachers para sa karagdagang mga grades at exceptions. May pa-quiz game noon sa science department. Ako tamang nood at kinig lang noon dahil medyo tagilid ako sa science. Napadako ang paningin ko sa isang building malapit sa kapilya ng eskwelahan. Sa 3rd floor ng building na yon, merong nakatayo doon at talagang kapansin-pansin siya dahil ang laki niyang babae at nakasuot pa siya ng uniforme. Medyo natatawa pa nga ako noon kasi sa isip-isip ko, hindi ba to na-inform na pwedeng mag-civilian ngayong araw? Pero nabawi ang ganoong kalikutan ng isip ko
dahil sa pagkasindak. Paano ba naman? Biglang tumalon yung babae sa building na yun. Siyempre napasigaw ako. At maraming estudyante at ilang mga guro ang napatingin sa akin. Napatakbo ako patungo sa building na yun. At nang tignan ko yung ground floor, laking pagtataka ko kasi wala akong nakitang nakabulagtang katawan doon. Nang tingalain ko ulit yung building, ay nandilat ang mga mata ko. Kasi malinaw kong nakikita yung babae. Nandoon ulit siya sa third floor. Basag ang noo nito at may umaagos na dugo sa kanyang mga mata. Napaatras ako sa kinatatayuan ko nang bigla na lang akong kalabitin ng isang madre at tinanong kung ayos lang daw ba ako. Hindi ko napigilang sabihin yung nakita ko. Ang nakakainis lang isipin, para bang hindi man lang siya nagulat o natakot nung sabihin ko yung nakita kong yun. Ang sabi pa niya, normal lang daw talaga sa paaralang iyon ang mga ganoong pangitain. Tibayan na lang daw talaga ang pananampalataya. Pangatlo, grade 10 ako nun. Sa faculty room ito nangyari. Nautusan ako ng advisor namin na magpunta sa faculty para kumuha ng dagdag na printout ng mga handout activities namin. Natagalan pa ako sa labas nun dahil walang tumutugon sa doorbell. Kaya naman pumasok na lang ako ng dahan-dahan habang kumakatok pa rin sa pintuan. Nang biglang may bumulaga sa akin na bata. Nagtatago siya sa ilalim ng table ng isang master teacher. Ang nakakapangilabot lang dito, walang mukha yung bata. Pero ramdam kong nakatitig ito sa akin hanggang sa bigla na lang itong naglaho. Binilisan ko na lang ang pagkuha ng mga papel, sabay labas na ng faculty. Pangapat, grade 10 pa rin, sa SMAW o Shielded Metal Arc Welding. Isang branch ng TLE subject namin before ang uwian. Habang nagpuputol ako ng metal plate, kinalabit ako ng kaklase ko. Tinanong ako kung pwede daw ba siyang magpatuloy mag-welding. Pumayag naman ako at pinanood ko siyang mag-weld. Habang kumikislap yung welding rod niya, natanaw ko sa labas ng bintana ng room namin na may nakatayo doon na matandang teacher. Nasabi kong teacher dahil naka-uniforme ito ng pang-teacher. Nang matapos siyang mag-welding, sinabi ko rin sa kanya yung nakita kong teacher sa labas. Pero ang sabi niya, "Baliw, tayo huling section ngayon eh. Wala nang ibang estudyante at teacher dito sa school." Doon ko lang na-realize na oo nga. Almost 7 PM na nun. At nakita ko lang din yung teacher na yun sa labas sa madilim na koridor namin dahil sa spark ng welding. Napailing na lang ako nun at sinimulan ng tulungan yung kaklase ko. Pero hindi na maalis sa isip ko yung takot. Itong sunod na kwento ko po ay sa Bicol pa rin. Sa bahay namin sa Bicol, sa Rapu-Rapu Island. Simula pa lamang noong bata ako, ay madalas na rin akong makakita ng mga bagay na hindi bastang nakikita ng normal na mata. At kumpirmado na may third eye ako. Sa bahay ng mga lolo ko sa isla na yon, may mga karanasan ako na hindi naman gaanong nakakatakot para sa akin. Pero hindi ko makakalimutan. Una, 9 years old ako nung nangyari to. Nagkayayaan kami ng mga pinsan kong maglaro ng tagu-taguan. Hapon pa lang noon, kaya game kami. Kasi hindi pa naman kami hahanapin ng mga lolo namin. Sa likuran ng bakuran namin, may mga nakatambak na lumang gulong ng jeep at kotse. Nangongolekta kasi ng ganun si lolo. Meron ding mga nakatambak doon na lumang parte ng sasakyan. So ang siste ay parang naging talyar na rin siya.
Doon ako nagtago. Tamang siksik pa ako sa 5 patong na gulong na nakadikit sa puno ng bayabas habang tinatanaw-tanaw ko kung saan na naghahanap yung taya. Nag-engine seat ako sa pinagtataguan ko dahil kumpiyansa na ako na hindi niya ako makikita. Sa may bandang bakod ng likurang bakuran, may natanaw akong kung ano. Napatitig ako dun at ganoon na lang ang takot ko nang mabuo sa paningin ko ang imahe ng isang matandang lalaki na nakalutang sa tabi ng puno ng saging. Lubog ang mga mata nito na halos hindi ko na nga makita. Kulay abo rin ang balat niya na maduming madumi. Sa takot ay wala na akong pakialam noon kung ako pa ang maunang mahuli ng taya. Tumakbo na ako palabas dun sa pinagtataguan ko, sabay pasok sa bahay namin. Pangalawang pangyayari. Nangyari naman to sa kaparehong taon. Ang bahay ni Lolo masasabi kong bahay ng isang sagradong Katoliko. Dahil pagpasok mo pa lang sa pinto, ay bubungad na sa'yo yung altar na nasa tabi rin ng pinto. May 3 malalaking santo ang nakalagay doon na nasa 3 kalahating talampakan ng taas. Ang nasa gitna ay yung Poong Nazareno. Yung nasa kanan naman niya ay yung Birheng Maria ng Fatima. At yung nasa kaliwa naman nito ay ang ina ng Hapis. Tapos meron pang 2 maliliit. Ang isa ay Santo Niño. Ang isa naman ay ina ng laging saklolo. Katoliko ako, pero takot ako sa mga puon. Hindi ko alam kung bakit. Basta may parte sa akin na hindi ako komportable kapag nakakakita ako ng puon. At lumala pa nga ang takot ko dito dahil sa isang pangyayari. Isang gabi noon, naalimpungatan ako dahil sa ingay sa sala. Pasado 2:00 na ng madaling araw noon. Nakarinig ako na parang may kumakatok mula sa ibaba ng sala. Hindi ko mawari nung una kung ano ba yung kumakatok na yon o parang humahakbang. Kasi tunog katok siya sa kahoy. Pero ang bawat tiyempo ng tunog na yon para namang hakbang sa kahoy. Napatitig ako sa kawalan. Pinakinggan ko yon ng mabuti. Nakiramdam ako sa kung anong mangyayari. At positibo nga ako na hakbang nga yung nadidinig ko dahil umaabante yung tunog nun at narinig kong umaakyat ito ng hagdan. Doon pa lang ay katakot-takot na ang kilabot ko dahil wala nang gising ng ganoong oras sa loob ng bahay. Strikto kasi si Lolo sa pagpapatulog sa aming lahat. Ilang sandali ay tumigil yung paghakbang. Doon ako nagkaroon kahit papaano ng lakas ng loob na lumabas ng kwarto. Sumilip ako. Pagsilip ko, napadako ang tingin ko sa landing ng hagdan at doon ay nakita kong nakatayo ang Poong Birhen ng Fatima. Talagang nandilat ang mga mata ko noon. Dahil sino ba namang tanga din ang maniniwala na may isang puon ang naglalakad pataas ng hagdan. At hindi rin naman ako tanga para isipin na may siraulong mag-aakyat ng mabigat na puon doon sa hagdan ng ganoong oras para lang manakot. Pero halos atakihin ako sa puso nang mapagmasdan kong unti-unting pumipihit ang puon paharap sa direksyon ko. Pagkatapos ay marahan itong ngumiti. Wala akong kahit kaunting antok nun. Hindi rin naman ako nag-a-addict. Kaya malinaw na malinaw sa paningin ko yung nakikita ko nun. Agad kong isinara yung pinto ng padabog. Inilak ko yun, sabay takbo sa kama at nagtalokbong ng kumot. Hanggang sa nakatulugan ko na lang din yung takot ko. Pangatlo, high school ako nung mangyari ito. Nasa sala ako noon at nakaupo sa sofa, gumagawa ng tambak na homework.
Ang kasama ko lang si tita ko. Kasi si lolo umalis nung time na yon. Tapos yung pinsan ko nasa school pa. Nasa kalagitnaan ako ng paggawa ng assignment sa Filipino nang marinig kong parang may kumakatok sa screen ng TV. Siguro naman alam nating lahat ang tunog ng lumang screen ng TV kapag kinatok. O siguro hindi lahat, lalo na yung mga kabataan ngayon na flat screen na yung kinalakihang TV. So yun nga, napatingin ako dun. Siyempre malabo yung refleksyon ng lahat doon, pati na rin yung refleksyon ko. Pero kitang kita ko na may refleksyon din sa TV ng isang malaking taong nakaupo din sa tabi ko at nakatingin din sa direksyon ng TV. Talagang nagtayuan lahat ng balahibo ko ng mga sandaling yun. Lumingon ako sa gawi kung saan ko nakita yung refleksyon na nakaupo. Pero nang yumuko ako sa tabi ko, ay nakita kong may bakas talaga sa sofa na may nakaupo talaga doon sa tabi ko na isang malaking tao. Pang-apat, high school pa rin. Bumisita yung pinsan ko kasama ang 2 taon niyang anak doon sa amin sa bahay ni lolo. Doon daw muna sila magsistay ng 1 linggo dahil medyo hindi maganda ang timpla nilang mag-asawa sa isa't isa. Ang batang 2 taong gulang na si Mikoy, pamangkin ko, ay tahimik lang pero sociable naman. Kapag nakapalagayang loob na niya, kinakausap niya talaga. Hanggang sa mapansin ko na lang na kahit hindi tao, kinakausap niya. Pangalawang araw nila doon sa bahay ni lolo. Hapon yun. Tamang lapang ako ng tinapay habang pinapanood si Mikoy na maglaro ng toys niya. Napansin ko noon na para bang sobrang saya ni Mikoy. May pagtili at paghagik-gik pa nga na para bang may kalaro talaga siya noon. Pero para bang nagiging agresibo na yung paglalaro ni Mikoy. Napansin ko na para bang tinatago niya na sa likod niya yung laruan niya. At biglang parang may hahablot nito mula sa gilid niya. Dahil bigla na lang itong titilapon palayo. Hindi na ako mapalagay noon. Kaya nilapitan ko na siya at ako na ang nakipaglaro sa kanya. Pero noong umupo ako sa harap niya, nahalata ko na parang bigla siyang tinamad maglaro. Tinanong ko siya noon. Sabi ko bakit siya malungkot. At natigalgal ako sa sagot niya sa akin. Sabi niya sa utal-utal niyang pagbigkas ay kukunin daw siya ng batang itim kapag hindi daw siya nakipaglaro dito. Kinabahan ako noon. Agad ko na siyang binuhat palabas ng bahay. Sabay tanong sa kanya kung kailan pa niya naging kalaro yung sinasabi niya na batang itim. Sagot ni Mikoy, simula pa daw nung pagpunta nila doon. Sinabi ko yun sa pinsan ko agad. At ang sabi niya lang, nakakakita daw talaga si Mikoy. Pero ito daw yung unang beses na may nakipaglaro sa kanya. Inobserbahan namin si Mikoy. Sinabi din namin kay lolo yun kinagabihan. At ang sabi ni lolo, dalhin namin sa kakilala niyang albularyo. Hating gabi noon, nagulat ako sa katok sa pinto. Pagbukas ko, nabungaran ko si pinsan. Umiiyak. Nawawala daw si Mikoy. Nagulat ako noon, sabay labas ko ng kwarto. Ginising na namin yung iba pa naming mga pinsan, pati na si lolo. Sinabi namin ang nangyari at inaya silang hanapin namin ang bata. Hinalughog namin ang buong bahay nung gabing yun, pero walang Mikoy kaming nakita. Pero nung lumabas kami, nakita namin siya sa kabilang bakuran. Nakatayo sa harap ng puno ng aratilis, humahagik-gik. Nilapitan siya ng nanay niya. Binuhat pa uwi sa bahay. Tinanong namin siya kung bakit siya nandoon at kung gaano na siyang katagal na nandun sa labas. Ang sabi niya lang sa pautal-utal na salita ay kanina pa raw. Kasi kinakalabit daw siya ng kalaro niya. Inaaya siya nito sa bahay nila at kapag daw hindi siya sumama
ay kakainin daw siya nito. Naiyak na ang pinsan ko dahil sa takot. Kahit ako, nabahag na din ang buntot sa sinabi ni Mikoy. Kinabukasan din nun ay dinala namin siya sa albularyo. At ang sabi nito sa amin ay nakatuwaan daw ng itim na duwende si Mikoy. At gusto itong isama sa kanila dahil nga daw magiliw itong bata. Masayahin kahit na tahimik. Dinasalan ng albularyo si Mikoy. Tapos pinayuhan kami ng mga gagawin. Pag uwi namin, nag-alay kami ng dasal sa harap ng puno ng aratilis. Nag-alay din kami ng 2 putahe ng ulam bilang peace offering. At matapos noon, syempre pa, hindi na tumagal ng 1 linggo ang pananatili nila pinsan sa takot na baka nga matuluyang makuha ang pamangkin kong si Mikoy. At ayan po ang kwento ng boardmate naming si KM. Hanggang dito na lang mga kirara at mga kapatid. Maraming salamat po.